Happy Sabbath. How about it? Okay. So, for our mission spotlight, right, upon ating mission. Sir, should I speak in Tagalog? Because we're not good in English. Is this okay for you? It's okay, it's okay. Thank Okay you. lang, okay lang. Okay lang. Okay. Dito po, no, sa ating mission spotlight, ang title nito ay Mga Hindi Inaasahang Misyonero or Missionaries. Sina Alvaro, Natalia, at Catalina. So, si Alvaro ay isang dentista. Si Natalia ay physical therapist. At ang kanilang tatlong taong gulang na anak na si Catalina ay masayang namumuhay sa Chile. Chile, saan yun? Matapos, sa Spain. Matapos makapakinig ng sermon tungkol sa Adventist Volunteer Service or ABS, naramdaman nilang tinatawag sila ng Diyos para maglingkod bilang misyonero kahit napakaramdam nila ay matanda na sila sa edad na 35. So, short, lang po testimony. Kami po ay batch 3 missionaries na galing sa Palawan. At punta kami doon ng 14 person na mag-training. Then, iba't ibang edad. Merong bata, merong matanda. At alam niyo po ba ang pinawalan? I think 62 or 65 siya. So, that means na ang edad ay hindi basihan para maglingkod sa Panginoon. So, back to the mission spotlight. Nag-training sila at nag-apply sa isang volunteer position sa Easter Island, isang malayong isla. Sa kanilang gulat, tinanggap agad sila at kailangan nilang umalis sa loob ng 2 linggo. Isang patunay sa kanila na ang Diyos ang gumagabay. Pagdating nila sa Easter Island, kinaharap nila ang maraming tamon, ibang kultura at relihiyon ng mga tao. Bilang ng isla ay Haponan, hindi Spanish. Maliit ang lugar. Ito ay 63 miles at limitado ang pagkain. Minsan walang kanina at nirarasyon ng tinapay. Maraming taga-isla ang ayaw sa mainlanders kaya mahirap makakuha ng tiwala. So, ibig sabihin, wala silang tiwala sa mga taga-bayan. Wala silang tiwala sa mga tao sa syudad. Kaya, hirap silang makakuha ng tiwala. So, as a missionary, no, mahirap talagang makuha ng tiwala ng mga tao. Lalo na pag bago kasi isang lugar. Kasi, ang isipin nila agad, kapag ikaw ay nag-approach sa kanila, ang isipin nila, babaguhin mo yung kanilang religion na kinagis na. So, ganun agad yung isip nila. Kaya, masyado silang mga ilap sa mga tao. Kaya ang hirap magbuo ng friendship, mga kapatid. Pero, sa kabila nito, nagtiwala sila sa Diyos. Nagtrabaho si Alvaro sa tourism para makakilala ng mga tao. Si Natalia sa local hospital at sabay silang nagbahay-bahay para mag-Bible study. Sila rin ang namahala sa local Adventist Church na mayroon lamang 10 matatandang miyembro. Huling binuksan nila ang Pathfinder at Adventure Clubs. Unang meeting ay 25 na bata. Bago sila umalis, 95 na bata. At dinadala ng mga bata ang kanilang mga magulang sa Sabbath worship. Wow, amen! No? Doon sa aming batch, mayroong isang buong pamilya na isang buong pamilya sila as in missionary. Nakikita mo talaga yung pagiging missionary sa kanilang family, even sa mga bata. Napaka-matured na ng mga bata mag-isip. Nag-special sa masarapan, magaling na mag-ukulele. Tapos ang maganda doon, even yung mga bata ay vegetarian sila. Hindi sila makain ng anything na candy. Ang kinakain na nilang matamis, pinaka-candy nila, kamote. Kamote na ang pinaka-candy nila. Sabi dito, isang Pathfinder ang kanyang ina ay nabautismuhan. May pastor pa rin yung papuntang isla. Wow! Amen, no? Merong nabautismuhan. Pag-alis nila, matapos ang isang taon, mayroon ng lokal na liderado ang iglesia. Matatag at bukas pa rin ang mga clubs. Nakita nilang malinaw na binuksan ng Diyos ang daan. Ang kanilang karanasan ang nagbigay inspirasyon sa proyekto na palawakin ng ABS Trainer Center sa Chile Adventist University upang makapagsanay pa ng mas maraming missionary. Ito po ang ating mission spotlight for this morning. So, ang mission spotlight po ay hindi gawa-gawang kwento.
Ito po ay testimony ng ibang tao na sa iba't ibang lugar. Kaya this is a true to life story po. Kaya kung makita nyo kung paano sila binis ng Panginoon, paano sila ginabayan ng Panginoon. Noong una, napakakonti. 25 na bata, ikaw na lang sa isla ni Kuya. Pag Sabado, 3 hanggang 4 na tao lang kami. So minsan nangingilang ako, bakit ganito na sana yung maraming tao? So, nakakapangila, pero sila ay nananitigan. Bago sila umalis, nagkaroon sila ng 95 na bata ng member. So, itong mga bata dito ay ginamit din ng Panginoon. Hinikayat nila yung kanilang mga magulang sa church. At mayroong bautismuhan sa Panginoon. So, yun po ang ating mission content for this morning, no? Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Good.